do. Malalim na ang gabi nito lang March 12 nang ang kalangitan ng Iraq biglang nagliwanag. Nagising ka sa sabog. Oh. Ito'y nang pasabugin ng Iran ang isang oil tanker na nakahimpil noon sa karagatan. Init. Ito yung nakakatrauma dito eh. Huawei mga crew. Ang nagliliyab na barko na kuhanan ng ilang mga Pinoy na marino. Bali, dalawa na yung tanker na tinamaan ng drone. Kayat na yung apoy sa dagat. Sa Iran naman, Sabog yung barko. napamura na lang sa takot ang ilang Pinoy seafarer nung natanaw mula sa kanilang barko ang isa ring pinasabog na oil tanker. Buwelta naman ito ng Israel at Amerika. Ano sasabihin nila? Nakakatakot. Ito ang kalbaryo ngayong inaabot ng nasa 7,000 Pinoy Marino, mga kababayan natin na kasalukuyang naiipit sa gyera sa Middle East. Mula kasi nang isinara ng Iran nitong March 2 ang Strait of Hormuz na siyang daanan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo, tinatayang nasa 16 na mga sasakyang pandagat na malapit dito o nasa Persian Gulf ang tinarget na pasabugin. Full of fire and water. Matakbo na po sa tao. Tubig. Unang pinuntirya ng Operation Epic Fury ng Amerika at ng Israel ang naval ships ng Iran. Sa gyera sa Middle East, inatake rin ang 3 mga barko, pati ang imbakan ng langis sa Salalah Port sa Oman. Standby namin, standby. Wahan namin na sa naaragos po pa na mo. Nito lang Biyernes, Sabado rito sa Pilipinas, binomba rin ng Amerika ang itinuturing na crown jewel ng Iran sa Persian Gulf, ang Karg Island, na siyang pinakamalaking oil terminal ng Iran. Sa palala ng palalang sigalot ngayon sa Middle East, paano na ang ating mga marinong Pinoy na naglalayag ngayon sa pagitan ng kabuhayan at kamatayan? Sabog yung barko. Isa sa mga naipit sa Strait of Hormuz ang magsasampung taon ng seafarer sa Dubai na si George. Tumangging magpa-interview ang kanyang misis, pero humarap sa aming kamera ang pinsan niyang si Roma, tito na si Tobias at ang tita niyang si Librada. Nung March 1, nag-chat agad ako sa kanya. Ano na dyan, kamusta na dyan? Kasi may gera nga. Sabi niya naman sa akin, ayos naman kami dito, tuloy lang ang trabaho. Hanggang nitong March 5, si George, meron daw silang operasyon sa United Arab Emirates. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, nakapag-abiso pa siya sa kanyang pamilya ng kanilang lokasyon malapit sa Iran. Lula ng isang tugboat, ang Musafa 2. Bago tuluyang nawala ng signal, si George nakapagpadala pa ng larawan. Ito yung sa yung sa sobrang alon, nagkanda tumbahan yung mga ref nila sa loob ng tugboat. Sa litratong ito na sinend din ni George, makikitang nasa loob siya ng tugboat kasama ang 5 pang ibang seafarers. Nakailang baba na siya balik naman doon. Kaya kampante ka na Alas 6 kinabukasan, March 6, ang pamilya ni George kinontak na ng pinagtatrabahuan niyang kumpanya. Yung asawa niya, nagsabi na nga sa kanya na si Kuya ay missing. Hindi pa ako makapaniwala. Lahat kami, nabigla. Doon na lang din nila napagtanto na ang pangkat ni George pinadala raw ng kanilang kumpanya para tulungan ang container ship na Safin Prestige na tinamaan din ng missiles at na-stranded sa mismong Strait of Hormuz. Kahit pa nung mga oras na yon, napakadelikado dahil sa mga pinauulang missiles at drones. alam ganun na nasa war zone siya si Destino. Kasi siyempre, empleyado ka ng isang kumpanya, wala kang magawa. Isa sa bawat 4 na marino ngayon sa buong mundo, Pilipino. Marami sa kanila na didestino sa Middle East at dumaraan sa napakakipot na Strait of Hormuz.
Nasa pagitan ng Iran sa hilaga at Oman at United Arab Emirates naman sa timog. Dito rin dumadaan ang mga barko galing ng Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at Bahrain. Pero kapag isinara, halos buong mundo mapaparalisa. Katulad ng nangyayari ngayon dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz kung saan dumadaan ang malaking supply ng langis sa buong mundo. Kayat na yung apoy sa dagat. Bago ang gyera sa Middle East, nasa 144 na mga barko ang dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw. Sakay ang libo-libo nating mga marino, gaya ni Harold, hindi niya tunay na pangalan. Swerteng nakatawid pa ang sinakyan niyang tanker sa Strait of Hormuz bago ang gyera. Habang kami ay nagtatrabaho, hindi mawawala minsan na madaming nakakabulabog na mga tunog ang aming nadidinig. May mga missile attacks din na aming nakikita sa di kalayuan. Mas madami sa amin, sa mga kasamahan ko, ay nagkakaroon na ng mga panic attacks, anxiety. Pinapa-concern din namin kung magtatagal pa ang kaguluhan ito, ay hindi na magiging sapat ang supply ng aming pagkain at tubig. Hindi lang daw kasi mga bumabiyahing barko ngayon ang pinupuntirya, pati na mga pantalan. Standby na may standby. Wahan namin nasa naaragos po pa na mo. Ang tubong Agusan del Norte na si Jake, hindi rin niya tunay na pangalan, nasaksihan mismo ang pag-atake sa Salalah Port sa Oman. Sa mga kuha niyang video, makikita ang itim na usok mula sa inataking oil terminal. Disgrasya na! Kaya lubos ang pag-aalala ngayon ng kanyang pamilya, lalo na ang 71 anyos niyang ina. Ay, nadi ko makatulog. Pag-aampo ngayon ko nga mainikay sa mga disgrasya gawing anak, kay ka isa-isa na lamang gayon na namo nga anak. Kasasampalang daw ni Jake nitong Nobyembre para maging tripulante ng isang cargo ship. Dumadagdag pa sa pag-aalala ngayon ni Josephine na hirap siyang makontak ang kanyang anak. Meron daw kasi roong signal jammer. Naatanan ang kabalaka. Pero pag-ingon nga gibumbahan sila dito, kalain sa akong gibati gayon. Ulaps ba? Mabuti na lang at sa huli raw nilang pag-uusap, ligtas si Jake. Ma, ayaw na kabalaka. Nag-drifting na mi. Ang kwento ni na Harold at Jake, iilan lang sa halos 1,000 mensaheng natanggap ng Marino PH, pribadong grupong nagsusulong ng karapatan at seguridad ng Pinoy seafarers. Our community, it's a platform for seafarer to raise voices para sa mga seaman. Tumutulong din ang kanilang grupo sa pakikipag-coordinate sa pag-rescue sa mga na-stranded na Pinoy Marino, katuwang ang ating gobyerno. Ayon sa datos ng DMW o ng Department of Migrant Workers, nasa 7,000 ang apektadong Pinoy seafarers ngayon sa Middle East, kabilang na ang 38 na sakay ng ilan sa mga inataking barko. Ang good news, walang nasaktan. Bagamat may mga insentibo ang ating seafarer na lumayag sa high risk o kaya sa warlike, may bonus silang tatanggapin, double compensation. Abay, may risk assessment dapat na ginagawa ang isang ship owner. Pag sinabi nating refuse to sail, ayokong sumama at gusto ko nang bumaba dahil delikado ang buhay ko, kikilalanin at i-recognize po yun. At siya po ay dapat i-repatriate sa isang ligtas, secure na port at tulungang makauwi. Nagising ka sa sabog? Oo nga. Kung titignan natin, pagbabatayin natin yung mga nakaraang digmaan, tumatagal ito ng normally mga 3 hanggang 6 na linggo. Depende doon sa mga motibo kung ito ba ay na-reach na o hindi. Pwede pa talaga itong lumawig pa. Samantala, sa pagpapatuloy ng paghahanap sa nawawalang seafarer na si George, napag-alamang hindi siya nairehistro ng may-ari ng barko sa opisyal na listahan ng mga tripulante. May kahihinatnan yung kanyang employer. Ibig sabihin, sasampahan natin ng isang aksyon yan at hahantong yan sa isang disciplinary sanction. Sinubukan ng aming programa na kuhanan ng pahayag ang kumpanya ni George na nakabase sa UAE, pero hindi pa kami nakatanggap ng sagot mula sa kanila habang ginagawa ang ulat na ito. Daddy, sabi mo tawag mo ko. Hindi mo ba ako family? Hindi mo natawag ni. Ay, sorry naman po. At busy lang si daddy ngayon maghapon. O, dami ginawa ngayon si daddy kasi, ha? Samantala, kung may apektado sa nangyari kay George, walang iba kundi ang 7 taong gulang niyang anak, si Georgie, na kinausap pa ng kanyang ama sa huli nitong video message.
Sorry, Georgie. Paano makakachat si Daddy? Lalaki ng alon. Tinan mo yung buhok ni Daddy, oh. Hindi ka makapag-ayos. Nagsuro ka na sila lahat. Ako, masakit na ulo. Nagigising na ni Daddy, duty na naman uli. Hindi ba kami nakakarating sa pupuntahan namin? Kaya pasensya na ha. Nasa biyahe pa rin sila Daddy hanggang ngayon. Pangungulila ni Georgie sa kanyang Daddy George, idinadaan na lang niya ngayon sa pagdodrawing. May 2 missile pa, may inano na may dinrawing na barko. Tapos yung family sila, tapos yung daddy niya, nilagyan niya ng X. Ibig sabihin na wala nga nawawala si daddy niya. Kung nasaan man siya, sana ginagabayan siya ng Panginoon. At sana makita namin siya syempre. Kasi babawi kami, pamilya niya sa kanya. Ayun lang. Siyempre, mahal namin si Kuya. Sana si President Bongbong Marcos na ang magdesisyon kung ano ang magagawa niya na gusto ko lang na mapabalik po. Si George Boy Manupatang. Gusto na namin siya makita. Ang init. Ito yung nakakatrauma dito eh. Kawawa yung mga crew. Ang ating mga marino o seafarers, mga tahimik na bayani ng karagatan, naharap ang mga unos ng dagat. Ngayon, pati ang panganib ng digmaan. Para sa pamilya, para sa kinabukasan, hanggat kailangan pa rin nilang maglayag para mabuhay at makahanap ng oportunidad para sa kanilang mga sarili at minamahal sa buhay, sana makabalik sila ng ligtas sa kanilang mga tahanan at pamilya. Nasa biyahe pa rin sila Daddy hanggang ngayon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.